Welcome back again sa ating panibagong episode guys. At welcome din sa mga bagong subscriber natin dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Morning dive tayo dito guys. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. Pagkarating ko sa spot at nakaload na ako ng spear gun, ito yung unang drop ko ngayong umagang ito. Dito sana guys, nakita ako ng coral trout. Ngunit habang kino-close ko yung gap para ma-meet yung distance, para matira ko, nagpapahabol. Mga good size na rin sana to, mga nasa 2 kilo. Kaya hayaan na lang natin. Etong dive na to is pauwi na ako guys. Wala talagang nagpapakitang isda ngayon. Dito nakita ako ng Buffalo Emperor, kaya binabaan ko. Nagbabaka sakaling mahuli ko to ngayong umagang ito since wala pa talaga tayong huli. 3 hours na tayong nagda-dive. 2 piraso, nalito pa ako dito. Anong titirahin, kaya focus na lang sa pinakamalaki. Maamo naman, kaya pagka-meet ko ng distance at na-close ko yung gap, tinira ko na to. At napakaganda naman yung tama. At eto lang guys yung nahuli ko ngayong umagang ito, isang Buffalo Emperor. Hey, alas 2 hours na tayo nagda-dive. Ngayon lang tayo nakahuli ng isda. Pauwi na tayo. Ay, walang nagpapakita. Buti na lang nakita natin itong Buffalo. Maamo naman. Drinap shot ko na. Okay, thank you Lord. Mga 3 kilo siguro to. Pagkatapos din ito guys, umuwi na rin ako. Goods na rin, at least hindi tayo na zero ngayong umagang dive na ito. Alright guys, kauwi lang natin. Ito lang yung nahuli. Isang Buffalo Emperor. Halos 2 hours din tayo nag-dive. Kaso wala talagang nagpakita. Yun na lang, habang pauwi tayo, nakita ko to. Kaya binabaan ko. At yun, nakuha naman natin. Napakaganda ng tama. So, timbangin natin to. Ibibenta. May bibili na daw. Yun! Medyo malaki nga. Tama yung estimated natin dun sa dagat. Sobrang 3 kilo. 3.5. 3.5 kilogram. Times 200 natin, may 700 tayo. Okay na rin. 2 hours na dive. Halos magti 3 hours na din. Alright. So yung nahuli natin kaninang Buffalo Emperor, naka 700 din tayo. Ayos na rin nakita yon sa isang araw. Tapos ko lang kanina mag-edit ng mga unicorn. Mga laking unicorn. Post lang natin kanina lang. Kaya gising ko lang. Kaso wala tayong pang ulam. Bina ako ng hapon kahit inaantok pa. So yun yung dagat. Kalma naman. So ito lang yung gagamitin ko ngayong pana. Itong Salvemar 125C. Wow. Ito yung lumang pana ko. So abang-abang na lang guys. Anong mahuli natin ngayong hapon ito. Dito lang ako magda-dive. Kung saan nag-dive tayo kaninang umaga. Dito lang din sa malapit. Kung saan ito yung favorite spot natin na malapit sa bahay lang. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. Since papunta tayo sa spot, load muna tayo ng spear gun para along the way, makakita man tayo ng isda, ready na to spear it. Etong spear gun na to, matagal ko na din hindi nagagamit. Yan, spear gun loaded. Let's go. At eto nga guys, yung hindi ko inaasahan. Wow. Hindi pa nga ako nakaka-warm up dito, nakakita kagad ako ng napakalaking mamsa. 2 piraso sila. Kaya binabaan ko agad. Nagbabaka sakaling mahuli natin to. Paglingon nga nila sa akin, at eto na yung pagkakataong mahuhuli ko talaga to.
ayun, napakaganda yung tama natin na spine shot. Lumutan lang, nag-bluetooth yung tiyan niya. At yung camera ko dito guys, kinuha ko sa head ko para hindi ko alam kung hindi ko ma-explain yung naramdaman ko sa isdang ito. Napakababaw lang yung pagkatira natin. Ay! Woo! Thank you Lord! Woo! Ay, ang swerte natin! Woo! Napakasarap sa pakiramdam. Pagdating ko guys sa isda, biglang nagkamalay. At dito na ako kinabahan. May lakas pa pala itong napakalaking mamsang ito. Since yung camera ko is nasa kaliwang kamay ko at yung kanan naman is hawak yung pana. Lumalakas na talaga itong isda. Kaya minabuti ko munang ilagay muna sa head yung camera ko. Ngunit sadyang humihila na talaga ng line. Since mababaw lang tong spot na to, hindi ko talaga binibigyan yung isda ng line kasi baka isabit lang sa batuhan at sa matatalas na coral, baka maputo lang yung line natin since matagal ng line to na hindi ko pa nagagamit. Kalagay ko na nasa head yung camera ko, eto nandito na ako sa malalim na part guys. Napakalakis pa rin na humila itong isdang ito since napakaganda naman yung patama at kitang-kita naman sa video na spine shot natin, na pagkatira natin, hindi na talaga nakagalaw. At eto nga, linalabanan ko na lang since baka talaga isabit sa mga batuhan, kaya pinipigilan ko na lang. May lakas mo pala. Ilang segundo pa ang nakalipas, eto, hindi ko talaga makuhaan ng line. Siya pa rin ang kumukuha sa akin pero pakunti-kunti lang na binibigyan ko. At tinangay na tayo dito sa malalim na area. Dito sa part na to guys, medyo naaangat ko na yung isda pero lumalaban pa rin. Isa rin talaga ito sa napakalakas na isda. Kung tatamaan mo lang naman ito sa katawan at hindi mo ma-fatal yung tama, delikado talaga kung ganito kalaki ang papanain mo na isda. Grabe. Ang lakas pa rin. Halos nandito na ako sa cliff. Etong part na to is malalim na to. Nasa 20 meters na yung drop off niya. Ilang minuto pang lumipas, etot napagod rin yung isda. Lumalaban pa rin pero kaya ko nang iangat unti-unti lang. Inaalalayan ko lang na medyo matagal ko na rin tong hindi ginagamit etong line na to. At dito sa part na to, eto nga malapit na sa atin. Wow! At napansin ko sa isda, nag-bloated na yung tiyan niya. At kusa na lang siyang umangat. Kaya wala nang kahirap-hirap. At nahawakan na natin sa buntot. Secured cuts. Secured cuts. Napakaswerte natin. Ang babaw lang. Eto guys nga, hawakan na natin yung isda. Pero medyo may lakas pa rin. Hindi pa rin natin mapigilan. Mamang mga bro. Ay grabe. Napakagaling. Ang galing ni Lord. Buenas na buenas. Timing na timing yung pag-ano natin. Alas 4. Ako na tayo. Pwede na to. Hindi na tayo tatagal. Napakalaking blessing na to. Dito sa part na to, hindi ko mapigilan or ma-express yung saya ko. Since wala tayong kahirap-hirap na nahuli itong isda. Napakababaw lang. Hindi natin inambus. So, blessing talaga. Buti talaga ni Lord. Sa mga ganitong pagkakataon na kung para sa'yo ang isda, para sa'yo talaga. Dito nga, hindi pa tayo nag-warm up. Binigyan ka agad tayo ng blessing. At napakaganda, napakalaki. At eto na guys, yung pinakamalaking na record on cam ko na
isda na napana ko. Since may mga malalaki naman tayong nahuli na pero wala sa camera, wala pa tayong camera nun, kaya eto yung pinakamalaking nahuli natin, nakuhaan ng video, 27.37 kg on scale. Goods na rin, napakalaking mamsa to. Grabe talaga yung tuwa ko dito. Halos wala pa tayong 20 minutes na magda-dive, papunta pa lang tayo sa spot, nakahuli na tayo ng ganitong isda. Grabe talaga yung saya at tuwa ko dito guys, is hindi ko talaga maisip na papakitaan ako ngayon hapon na ito na ganito kalaki. Pagkatapos din nito guys, umuwi na rin ako. Hindi na ako nagtagal sa dagat since napakalaki ng blessing to. Goods na to sa dive ngayong hapong ito. Grabe talaga yung excitement na ramdaman ko dito. Ang saya ko dito guys, yung habang umahahon ko dito. Since kanina guys, nag-aalangan pa tayo mag-dive. Since inaantok pa talaga ako kanina, kulang yung tulog ko sa pag-edit. Buti na lang talaga, nag-dive tayo ngayong hapong ito. Ito nga yung blessing na nag-aantay pala sa atin sa ilalim ng karagatan. Napakalaking blessing to. Minsan na lang ako makakita ng ganito kalaking isda sa mga spot ko. Bihirang-bihira na talaga. Nabubulabog na talaga sila sa mga activities ng mga tao. At dito binuhat ko pa yung isda, ngunit biglang gumalaw kaya nabitawan ko. Halos hindi ko makaya, yung bigat talaga. Pagbubuhatin pa lang, nakakapagod na. Okay. Napakalaki mga bro. Malaking blessing to. Ang babaw lang tinira natin. Tapos amo. Yung isang malaki din. Pero pinili natin itong napakalaki. Thank you Lord. Itong isdang ito guys is binenta ko ng buo. Since malayo yung uuwian ko, medyo mabigat to kung bubuhatin ito. Kaya buti na lang may kariton dito. Kariton ang tawag dito sa amin. Shoutout sa'yo Auntie Jenny Pigalan. Maraming salamat sa pagpapahiram ng kariton. Dito natin ilalagay yung isda. Kung bubuhatin ko to is mapapagod lang talaga ako. Medyo malayo yung dinalakad ko papunta dito sa spot. Around 10 to 15 minutes. Dinalakad simula sa bahay. Lagay na natin itong pakalaking mamsa. At nandito pa yung aso ko. Shoutout sa'yo Hunter. Shoutout sa mga tropa nating nanonood ng isda natin. Kung isa man kayong subscriber ko, maraming salamat sa inyo lahat. Kung hindi man kayo subscriber ko, pwede kayong mag-subscribe dito sa channel ko, Mel's for Fishing TV. Maraming salamat po. Dito guys talaga, tinitingnan yung isda natin ng mga tao. Sobrang laking pa naman. Minsan lang makita sila ng ganitong isda. Shoutout nga pala kay Fabula Family from San Mateo, Rizal. Puliper Rama. Doc Salamat from Marinduque. Pigira Family from Kalima. Kayadong Family from Nai, Cavite. Rafi Bantilan. Nexon Edson from La Union. Jugones Abelanosa. Marvin Divara. Ahmad Sumagka. Bud's Adventure Channel. Edward Gutierrez. JP Amboy Vlog from Eastern Samar. Abdul Jakul. Manny Amar from San Andres Romblon. Erwin Madruna Vlog. First in ng Philippine Army Bicol Area. Christine Baisa. Palkulan Family. Robert Rama. Jojo Pavilion. Dennis De La Cruz from Nai, Cavite. Fediboy Empek. Maraming salamat po sa inyong lahat. At dito guys, kung gusto nyong bumili ng mga accessories ng pana nyo, gaya ng goma, mga head ng pana, mga handle, so pwede kayong pumunta sa Facebook page ng Spearfishing Accessories. So, maraming mabibili doon na mga accessories na kung gusto nyo mag-upgrade ng mga pana nyo, kung kayo pumunta, napakamura lang. Kay Daryl Diosalas. Shoutout sa'yo bro. Pagkarating ko dito sa
pinaparkingan ko, nandito rin yung mga pinsan ko. At sadyang nakakapagtaka talaga itong isdang itong nahuli ko. Napakalaki pa naman. Minsan lang talaga makikita ng ganitong isdang mga tao. Lalo na kung ikaw ang makakakita ka mismo sa ilalim ng dagat neto. Napakasaya. Alright guys, weigh in na tayo ng napakalaking mamsa natin. Ito, walang sabit yan. So, ang total ng mamsa natin 27.37 kilograms. Ayos na rin. Goods na to.